Tingnan nyo, kala nyo naman may natatakot pa sa mga sinasabi ninyo. O idagdag, idagdag ko lang ito. No? Basahin ko lang ho ito mga kababayan. Ha? Sabi dito, dito sa balita na ito, no? DepEd kailan ito? 2025. DepEd executive wanted 15% cut from 2.85 billion flood control. Bakit may mga cut-cut pa kayo? No? Sino ba yun? Sino ba yun sa DepEd? Baka ang vice presidente na ng inaano nito. Boss Mark, kawawa ang mga naiwan na rallyista sa EDSA. Meron pa din? Yung si Konsehal Piña, nandun pa? Kasi yun yung nagsabi na hindi daw siya uuwi hanggat hindi daw nagre-resign ang ating presidente. Si Konsehal Piña, a former senior official of the Department of Public Works and Highway, DPWH, on Thursday claimed that Education Undersecretary Traygib Olaybar had demanded a 15% commission. Anak ng putek, ang laki niya na. Commission from 2.85 billion in flood control project allegedly coursed through the Office of Executive Secretary. Testifying before the Senate Blue Ribbon Committee, retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said Olaybar and erstwhile aide former Senator Bong Revilla Jr. had approached him to discuss the project and asked for a list of flood protection. Bagay nandoon na sa loob si dating senador, no, Bong Revilla. He said that Olaybar had also worked for the late Senator Edgardo Angara and late served staff of his son, former Senator Educational Secretary Juan Edgardo Chani Angara. Subsequently, I submitted this list to Undersecretary Olaybar. Ito pa, may isa pa akong nakikita. Hindi ito. Ito yung panot si ito yung sa yung kay Marcoleta wala na pala. No, dinaanan ko lang ho ito mga kababayan. Nakita ko kasi. Sabi ni Music Story, Mark, nagtayo ng bahay sa Liwasang Bonifacio, bawal sa EDSA. Totoo. Pero nandoon, sabi, hindi sa ayaw nilang umuwi. Wala talagang choice para makauwi. Lalo na mga... Ganon! Ibig sabihin, hinayaan, pinabayaan doon, pagkatapos dinala, tapos mga walang pamasahe, kaya hindi makauwi. Iniwan doon. Ibig sabihin, iniwan sa ere. No? Nasan yung yung si Konsehal Peña, hindi niya tinulungan na mga kauwi yun. Siya itong nagsabi, hindi daw sila uuwi hanggat hindi nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng putik naman talaga. Tingnan nyo yung gulo ninyo mga DDS. No? Yung gulo ninyo. Sa gulo ninyo, pati yung mga vlogger ninyo, nag-aaway-aaway na. Yung mga vlogger ninyo, may mga napapabalita na mga nanghihingi ng mga kung ano-ano doon sa mga OFW. Tapos, sasabihin nyo, kami pa ang bayaran. Ibang klase ang pagiging uto-uto ninyo. Mga boss chief mo sir, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po. Mamayang gabi, naka-live tayo mga boss chief mo sir. At lalong-lalo na po, bukas, naka-live tayo para po doon sa warrant of arrest kung sakali, no, umaga, o hapon. At tapos live din tayo sa impeachment ng Vice Presidente. Paalam hanggang sa